hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Service Hour. Oras po natin, 23 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo ha. Balikan natin ang Quezon Memorial Circle. Diyan po sa Quezon City. At balikan natin ating team operation tulong. Pakikipaghuntahan sa ating pong mga street sweeper. Ha, this time. Balikan natin si Aiza Gabriel. Aiza? Naputol. Okay, babalikan natin si Aiza Gabriel at bigyang daan natin at makausap natin at mabigyan ng regalo yung ating mga nagwawalis ng lansangan ha para sa kalinisan, 'di ba? Actually marami diyan sa Quezon Memorial Circle at tayo kahit papaano ay makadagdag dun sa kanilang yung kanilang ilalagay sa hapagkainan, 'di ba? Okay. So, nandiyan ang ating team operation tulong. Balikan na natin si Aiza Gabriel. Go ahead, Aiza. Aiza, go ahead. Yes, Miss May, nandito po tayo at nagbabalik mula pa rin dito sa Quezon Memorial Circle Park. At kasama nga po natin ngayong hapon, Miss May, ang naggagandaan at nagseseksihan nating mga ate na siyang nagpapanatili ng kagandahan ng Quezon Memorial Circle. And kasama natin ang QMC Greening Girlies. Ayan, una na dyan si Tita Nancy. Hello po, Tita Nancy. Kumusta naman po ang inyong araw ngayon sa paglilinis ng ating parke? Nag-enjoy din po kahit pagod kasi makita namin maraming dumadayo. Maraming nakakatuwa naman. At kasama din po natin, Miss Lino, si Tita Feli, si Nanay Nelly, at si Tita Chile. Tignan mo, Miss May, kaway-kaway po kayo sa camera, kaway-kaway. Tignan mo, Miss May, si Tita Chile talaga namang hindi pinaghandaan ng ating chikahan ngayong araw dahil tignan mo naman, may mga nakakulot pa, may hahaltakin pa na mga kulot, 'di ba? Ngayong hapon na ito. Ayan po, siguro kumustahan lang po muna tayo, Tita Nelly, tama po ba? Tita Feli, kumusta naman po ang mga bumibisita sa atin ngayong araw? Marami po ba ang nag-iikot-ikot? Marami din. Kahit Lunes, marami pa rin pumupunta dito ng mga namamasyal. Pati mga bata naglalaro. Kaya araw-araw yun, marami talaga. Okay naman, gustuhan nila dito dahil malilim. Saka maano rin yung mga halaman, mamasyal dito, libre pa. Yan. Kaya dito na mamasyal. Dahil saan ka pa, wala namang bayad dito. Makaano ka pa na malilim yung mga puno, magandang mga tanawin. Kaya may palaruan pa. Kaya okay dito. Sa Mm-hmm. Totoo yan, Mami Feli, no? Kaya din, siguro, kung nakikita niyo sa likod namin, Miss, tignan mo naman, may mga nag-e-exercise pa ngayon sa likuran natin. Naka-static yung signal nyo, Aiza Ayan, siguro walang gumagalaw sa ano nyo, sa video ninyo. Siguro i-play na lang siguro. Yung katulad nga nung nabanggit natin, Miss May, no? Medyo mapuno, medyo nahaharaan din ng bahagya lang naman ang ating signal ngayon. Pero naniniwala ako na ang cameraman natin na si Kuya Mike Lumaban ang bahala dyan sa ating signal. Pero balikan natin, Ma'am Miss May. Nakikita na namin ngayon yung wow, sarap niya na. Parang paborito ko mangga yan nakikita ko. Diba? Saka yun nga, Miss May. Yung mga nag-e-exercise. May nga natin si Kuya Mike naman libre. Mamaya daw pagkatapos ng programa, manlilibre daw siya ng mangga. Sana makarating yung libre dito. Yan. So may mga bata ang mga nag-exercise ngayon diyan, ano ba yung kanilang mga ano ba yung tawag diyan sa kanilang ano ngayon? Mga gamit.
Ayan, no, may mga bata. Yes, Miss May. At libre lang tong mga pang-exercise na to, no? At talagang yung mga bata dito sa kasalukuyan, yun yung isa sa mga, kumbaga, ginagawa nilang palaruan, yung exercise space nila dito sa Quezon Memorial Circle. Miss May, kasama kanina, napag-uusapan natin, no, bago tayo tumungo sa usapin natin ngayong araw, napag-uusapan yung mga pumapag-ibig na mga usapin. At kasama natin dito si Tita Nelly, na katulad natin ay pinipili, no, na maging single. Pero for a reason. Mami Nelly, magandang hapon. Mami, kwentuhan mo ako, ngayong Pag-ibig Month, ano ang kalagayan ng iyong puso? Ito ba ay masaya, ganyan? Masaya. Masaya. Bakit masaya, Mami Nelly? Na nalampasan ko pa naman yung mga birthday ko. Dumaan na yung birthday ko. Opo. Masaya pa rin. Kumusta naman ang estado ng puso, Mami Nelly? Masaya pa rin. Masaya nga, Asa, ikaw talaga. Gusto mong chumis. Masaya po. Gusto mo magmarites, ha? Gusto ni isang magmarites eh. Oo. Hindi, unang-una, syempre alam natin na ang Pumefeb-ibig naman, month, hindi lang para sa, sabi mo nga, sa double, single, of course. Pero ang mahalaga, malaman natin, sila bilang mga street sweeper, di ba? Mga nag-maintain ng kalinisan dyan sa Quezon Memorial Circle. Ayan, gano'n na sila katagal dyan at malaman natin paano nila sa kanilang sa kanilang araw-araw, ano yung kanilang mga Tita Chilette, Tita Chilette ang tanongin natin. Tita Chilette, na hindi naman handa na kaway-kaway ka kay Miss May, Tita Chilette. Yan, talaga na palong-palong kanyang kulat ngayong araw, no? Tita Chilette, ilang taon na po ba kayo na bahagi ng QMC Greeting Team? 5 years na po. 5 years. At sa 5 taon na yon, Tita, kumusta naman ang experience niyo dito? Okay naman po. Maganda. Ayos naman po. Pati yung mga pamilya ko dito sa QMC. Okay naman po yung sama namin. Kumbaga, tinuring mo na rin. Opo. Pamilya po talaga kami, ma'am. Itong tawagin. Opo. Yung mga bisita po ba natin, kumusta naman sila? Okay naman po sila. Sa ngayon po, dun po kasi ako naka-area sa Quezon House, Quezon Heritage House, sa bahay po ni Quezon. Opo. Dun po, inaan po namin mga halaman doon, inaalagaan. As may mga namamasyal po na mga estudyante, mga nagtutor po sila doon. May mga tour guide din po doon na nagtutor sa kanila sa loob ng Quezon House. Tinuturo po kung ano yung mga ano doon, kung ano yung mga... Andun po kasi yung mga ano ni Quezon, ni Doña Aurora, yung mga gamit nila. mga memorabilia. Nila na kung ano yung mga ganon, mga historical po kasi yun. Mga nandun. Ibig sabihin pala, Mami, hindi lang siya basta pasyalan, kung hindi may mga historical areas hindi ba? Opo, meron po. Marami po. Meron pong ano, yung Car Museum. Meron din po museum. doon sa Pailon, yung ano po, nandun po yung libingan ni Quezon. Oo. Marami papasyalan talaga dito. Oo. So si Nanay, anong pangalan ni Nanay? Nelly ba? Nanay Nelly. At Nanay Chilette, Miss May. Nanay Chilette, gano'ng katagal na po kayong street sweeper dyan po sa Quezon Memorial Circle? Dyan lang po ba kayo magpa 5 years? Dyan lang po ba kayo nakadetail o meron pa sa ibang part ng Quezon City? Dito lang po, pero doon po ako sa Quezon Heritage House, sa bahay po ni Quezon. Apo, di po ba mahirap para sa inyo? Ilang taon na po ba kayo? 60 po. Wow, 60! Di dual citizenship ka na pala, ano, Nanay Chilette? Naka-dual citizenship na pala si Nanay. So, sa 5 years, meron po kayong mga estudyante, may nag-aaral na mga anak? Wala na po ako nag-aaral na anak. Ano po, mga may asawa na. Ilan po ba anak ninyo? Ay, marami po akong anak, ma'am. Dami. Oo, gano'ng karami? 100? Di naman. 11 po. 11. So, lahat sila may kanya-kanya ng pamilya. Hindi, meron pa pong wala. So hindi po mga nagsipag-aral. Hanggang ano lang po sila,
High Grade school. 12, ganun lang po. Tapos si tatay po, Ay, wala na po akong asawa, ma'am. ano po, wala na, patay na. Patay na po. Tapos hindi na po may ibig si Nanay Shilet. Ay, hindi na po. Pero Yung mga anak ko na lang po, ma'am, ang pag-ibig ko, tsaka yung mga apo ko. ay oo nga naman. Pero diyan po sa pagtatrabaho ninyo, ayan, anong mga hindi, alam natin yung iba minsan, di po ba pag umuulan, di ba? Mainit Apo. ang sikat ng araw, yan ng oras na kayo po nagtatrabaho di ba? Ay, dito ma'am, pagka naman po umuulan, hindi naman po kami, sumisilong po kami pag umuulan. Oo. At pag naaraw po, hindi naman po kami talaga nagbababad sa araw. At yung Mabait po yung boss namin, hindi po siya maigpit. lalo na sa inyo, syempre Ayaw niya senior. po yung nahihirapan din kami. Saka nauulanan, ayaw niya pong nagkakasakit kami. Oo, sa mga anak po, ang mga anak ba nagsasabi sa inyo, uy, wag na kayo magtrabaho, nanay. Ay, ayoko rin po matenga sa bahay, ma'am. Bakit naman? Mas marami pong problema at konsumisyon. O, sa bahay. Direkta talaga problema at konsumisyon, nanay, no? Oo, pero ibig sabihin, ang trabaho nyo ngayon, yan na nagpapasaya sa inyo. Opo. Ayan, yun naman pala, bigyan na ng pagkain si nanay at na regalo. Eto, Miss May, para konti nun lang bigay natin. Kutkutin nila habang naglilinis para sa ating mga kababayan na bumibisita sa Quezon Memorial Circle. Ayan, meron po tayong pakonting groceries. Ang kasama ng grocery ay bigas, delata, biscuits. Bigas, meron tayong kape, biscuits, at ilan pa pong mga makakain na pwede po ninyong makutkot habang naka-duty, habang nagwawalis-walis. Ano sabi ni Nanay Chanel? Ayan. Yan, Miss May. At siguro, Miss May, panghuli na lang muna natin. Tanungin natin sila, ano ang inyong gagawin this Feb 14? Kayo po, Tita Nancy, ngayong Feb 14, saan ko makikita si Tita Nancy? Siguro, kasama ang pamilya po. Mamamasyal lang. Itong February 14 kasi wala. Wow, may pasyal-pasyal. Okay yan. At least, di ba, pumefeb ibig. Mga apo, Ayun. Oo. So, bigyan mo na sila ng ating mga regalo ngayong advance natin sa kanila. Happy Valentine's Day. Ito po ang ating pa-advance na Valentine's gift mula pa rin sa DZRH Operation Tulong. Ito po, at kasama rin po natin sa pamimigay ang ating nagagandahang mga kakaibig mula sa DZRH Operation Choir Team. Ayan. Makita natin, oo. Oo, wala ang signal ninyo, malabo go ahead. Ano po ang gusto ninyong sabihin, Tita? Maraming salamat po sa programa. Kayo po, Tita. Salamat po sa nagbibigay nito. Maski hindi kayo nagpakita dito sa amin, para kitang nakita na lang kasi marami kang binigay. Si Miss May po. Miss May po. Miss May Binauhan. At syempre, ang DZRH Operation Tulong pa rin. Miss May, yan muna dito, mula sa kaway-kaway po tayo, mga tita. Ayan, kasama pa rin ang ating QMC Greening Team. Ito pa rin po si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ala, yung kaway-kaway ni na Aiza, di namin kayo makita. Ayan mga kaibigan, ating Team Operation Tulong, nakapagbigay tayo ng munting mga regalo, grocery packs sa ating pong mga street sweeper dyan po sa Quezon Memorial Circle. Maraming salamat, Aiza, at sa ating DZRH Operation Tulong Choir. Thank you very much, at syempre kay Mike Lumaban. Mga kaibigan, at standby lang po, oras natin, 38 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Standby lang. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin. Wala akong mic ha. Oras po natin, 47 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Balik po tayo. Ito pa rin sa ating programang Public Service Hour. At this time naman, puntahan natin ang ating partnership dyan po sa area po ng Rizal. Ayan, tama ba? Rizal ba tayo? Oo. At yan po ay sa pamamagitan po ng kanilang mga programa. Ayan, na kanila pong ginawa dito pong weekend, no? Alamin natin, I think libreng dalu yan, pipe, tama ba?
Hindi ko, alamin muna natin kay Aiza Gabriel. Sandali lamang. Aiza, magandang hapon, Aiza. Balikan lang natin si Aiza. Yes, Miss May, no, magandang hapon. Tama ka dyan. Dito Piping, naman Sabado, ay isinagawa sa Balagbag Elementary School, no, ang sa pangunguna ng Rotary Club of San Mateo Highlands, kasama pa rin ang DZRH Operation Tulong sa turnover ng kanilang newly renovated comfort room at septic tank. Miss May, no, nakakatuwa dahil kasabay ng pag-turnover natin ng kanilang restroom at septic tank noong araw na iyon, ay isinasagawa rin nila ang kanilang early registration para sa ating mga mag-aaral na mula grade 1 to grade 6 na nais nang magpa-enroll sa mga panahon na ito. Miss May, nung araw na nagpunta tayo no, sa Sitio Balagbag, bagamat mahirap ang daan dahil lubak-lubak at talaga mismo pabundok na yung area natin, ay kasama ang Rotary Club of San Mateo Highlands ay sinuong natin no, yung naturang na daan para maabot yung mga kababayan natin na nandoon sa area na iyon. At agad na bumungad sa atin noong araw na iyon yung mga mag-aaral at mga magulang ng Balagbag Elementary School, kasama rin no, sa pangunguna ng kanilang principal, punong guro na si Ginang Avelina D. Gulang. At mismo ngayong hapon no, para mapagkwentuhan pa natin ng mas malalim ang naging proyekto natin ito lamang Sabado, January 21, no, huling araw sa buwan ng Enero, ay makakasama natin si Engineer Lerma Membrano, ang United Good President ng Rotary Club of San Mateo Highlands. Okay, makasama na natin. Standby kay Aiza. Oo, ang makakausap natin ngayon ang United, no, Good President, no, Good President Rotary Club of San Mateo Highlands, Engineer Lerma Membrado. So, alamin na natin, bago dun sa school principal, beneficiary po nung kanilang comfort room, ano, at yung septic tank. Ayan, kasi kanina nababanggit ko, yung piping pala, yun pa yung global grant. Nauna. Alamin natin, Engineer Lerma, magandang hapon po. Good afternoon. Hi, good afternoon, Ma'am May. Welcome back. So, welcome back sa ating programa, sa mahal naming programa. At syempre masayang-masaya kami unang-una na naimbitahan nyo kaming muli ngayong araw na ito sa inyong programa. And of course, yung pagbisita nyo no, sa naganap na inauguration ng rehabilitation ng comfort rooms, 3 comfort rooms yon at septic tank ng pati na rin ng rehabilitation ng hand wash area ng Balagbag Elementary School sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Oo, alam mo engineer, sabi ko nga, kanina nabanggit ko na, yung piping kasi yung huling nag-register sa mind ko. Oo nga pala, ano pa lang yun, paparating pa lang, global grant pa yun, ano. Yes, But this time, ito yung mga comfort rooms. Alam mo engineer, natutuwa kami, ano, like for example, sa mga ganito pong mga public school, napakahalaga po no ng hygiene, ano, lalong-lalo na sa mga bata, at napakahalaga ng mga Rotarian, no, na talaga namang nakikita no yung kapakanan ng mga estudyante sa pangangailangan sa comfort room. Alam natin sa mga public school, 'di ba? Kulang na kulang 'yan, and isa sa napakalaking tulong ay yung rehabilitation na tinatawag mo at the same time. So na-inaugurate na 'yan. Ibig sabihin, yan ay malaking paraan para mas ligtas yung ating mga mag-aaral pagdating sa kanilang kalusugan. So, meaning ito ay isang adopted school ng RC San Mateo Highlands. Yes po, oo. This is an adopted school of Rotary Club of San Mateo Highlands. It's also a special school no, kasi ang principal namin dyan, ang principal sa school na yan ay Highlander din. Member din ng Rotary Club of San Mateo Highlands na siyang nagpaabot sa amin ng kaalaman ng sitwasyon ng kanilang paaralan. Alam mo, itong Balagbag Elementary School, no, medyo si Ma'am Avelina Gulak, yung ating principal dyan, para magtatatlong taon pa lang siya dyan. No? Pero the moment that na nag-umpisa siya mamahala sa eskwelahan na yan ang agarang problemang nakita niya. Ang ganda ng banyo. Yung talagang ganda ng rehabilitasyon. Talaga. Opo. Oo.
medyo nangangamoy siya talagang unhygienic siya. Unhygienic, Both for the students and the staff. And Oo. syempre yung parents na rin na Oo. gumagamit ng mga comfort rooms na yan. Oo. Ito pa yung parang predicament nila, no? Bukod sa talagang medyo kailangang i-rehabilitate yung septic tank, Mm-mm. may kasi yan may problema rin sila sa tubig. Oh. So imagine, hindi mo na nga malinis ng maayos, sira pa yung septic tank. Kasi yan sila, no? Meron silang kakulangan sa supply ng tubig. Oo, sana lang. Itong eskwelalang ito, umaasa lang sa mga, alam mo yung ilog, ganyan, and rainwater. Oo. Para sa hindi lang So, kapag- balag-balaga for the entire community. So wala pa rin silang piping. Ibig sabihin nagsasalo. Wala rin. Nagsasalo. Oo. Meron silang yung drinking water nila bumibili sila. Bumibili sila ng mga bottled water, no, para for personal use, for drinking water. Pero yung halimbawa panlaba, pangbuhos ng banyo, panghugas ng plato, lahat yan, Mamu, kinukuha nila sa mga, meron kasing ilog na malapit dyan sa Balagbag. So, dyan nila kinukuha yan. Yun nga So, yung paglilinis na lang, problema na. Tama. So, itong pagre-rehabilitate pa ng, yung existing pa nilang, hindi naman tapos na yung naging problema nila sa septic tank, talagang perwisyo. Ay, oo naman. Hindi siya Oo. So, kailangan talaga hindi siya yan. conducive. Talagang total rehabilitation yan, yung ginawa ninyo. Oo, hindi po siya conducive sa learning environment ng mga kabataan and at the same time pati din sa mga teachers. Oo. So itong aming proyektong ginawa na rehabilitation ng public toilets ng school, ng septic tank nila, ito ay funded po ito mula sa aming distrito. Yun. Ng District 3800. So, kapartner din namin ng District 3800 sa proyektong ito. At ang proyektong ito ay magbe-benefit ng mahigit na 200 mag-aaral at higit na mga 20 staff and faculty members ng Balagbag Elementary School. Wow. So tatlong ito, no? Tatlong comfort rooms. Kami, no? Nakarating kami sa eskwela. Oo. So tatlong comfort rooms yan, Engineer Lerma. Opo. At Tatlong comfort rooms at yan. ito ay naiparating sa inyong kalaman sa pamamagitan ng inyo ding Rotary member, no? Na siyang Yes po. principal ngayon. Opo, tama po. Kasi alam natin sa mga medyo malayo-layo ng konti sa Metro Manila ng mga school, napakahalaga kasi ng ganyan Sana lang pag after yung turnover, maingatan, 'di ba? Engineer Lerma. Oo. Maingatan. So, totoo yun. Kasi this is a sustainable project for them, no? So we hope na magtatagal ito, maiingatan, na may stewardship na magaganap upang mapakinabangan ng hindi lang ng present students ngayon, kundi yung mga future nilang mga mag-aaral, pati na rin po ng mga faculty and staff ng eskwelahan. Tama. I think naman, with the presence of our good principals, Ma'am Abelina Gulak, yung pagpapahalaga, pag-aalaga at paglilinis, parang ensured naman po yan na maipibigay nila sapagkat si Miss Asa from DCRH, isa siyang saksi kung paano ang naging itsura ng eskwelahan. So talagang we are proud, we are humbled kami. Ang ayos ng eskwela. Oo nga. At saka Kahit yan yung mga nakikita nga natin ng mga faucet na yan, mga project nyo rin yan, di ba? Madalas sa mga public school, mga Rotarian din yan. But anyway, Engineer Lerma, total, nasa linya na natin, bago tayo mabusan na oras, sa linya natin ang principal, no? Ng Balagbag Elementary School, dyan po sa Rodriguez Rizal, si Ma'am Abelina Gulak. Ayan, ang kanila pong school principal. Ma'am Abelina, magandang hapon. Good afternoon po. Afternoon. Ay, magandang hapon. Ma'am Abelina, so, unang-una, reaction po ninyo at ng mga estudyante dun po sa, kasi Monday ngayon, sa bagong rehabilitated comfort rooms na magagamit po ninyo.
Okay, so kanina po yung mga bata masayang-masaya habang naghuhugas ng kamay at saka gumamit po ng mga comfort room. So nagpapasalamat po sila na kahit malayo narating po ng Rotary Club of San Mateo Highlands ang school namin at natupad po yung project para po hindi na po mga moy doon sa mga affected na classroom, yung grade 4, grade 5, grade 3 po na yun po talaga ang pinakamalapit doon sa comfort room na yun na nirehabilitated po. Wow. So grade 3, grade 4, and grade 5 students ang mga pangunahing gagamit po in the faculty. Tama po ba? Ang faculty. Opo, kasama po rin ang grade 2 and grade 1 kasi yun po yung pinaka-nearest na comfort room na mas safe para po sa mga bata. Opo, bago nyo po ito na irekomenda at nailapit sa Rotary, sa inyo pong Rotary Club of San Mateo Highlands, paano paano po mga estudyante? Nagagamit po ba ito or isinara muna? Actually, pinagtsatsagaan po magamit kasi nga po kulang po, hindi po enough yung CR sa kabila kasi ilang din. Meron din pong dalawa lang kaso hindi din siya ganun kaganda yung septic tank. Mm-hmm. Hindi rin siya ganun kalalim, parang pwede lang siya urinate pero hindi siya pwede din magdumi kasi pag pinuhusan mo din siya sa kabila, pupunta sa kabila. Oo. So, ang dami, nalaki na naging problema, ano? Ilang estudyante po ba meron ng Balagbag Elementary School? Exactly po, 232. School year 2025-2026. Then, 7 teachers as of now kasi hindi pa na-replace yung nag-transfer. Then, we have 5 utilities. Then, guard. 4 pero so marami po yung duty. So marami bago po na rehabilitate ito, ilan po yung operational ilan yung nagagamit na mga comfort rooms ng buong school, Ma'am Abilina? May dalawa po kaming nagagamit noon. Dapat 1:45. 1:45. Kaya naghanap po ako ng stakeholder na mag-shoulder kasi ang MO po namin ay limited po sa repair. Siyempre pa-priority namin yung mga reproduction ng learning materials, instructional materials para po sa teaching and learning process. So ngayon na nandyan na yan, sabi niyo, naku, ang lahat siguro excited at masaya na. So paano naman po ang pangangalaga? Kasi sabi nga namin may mga pagkakataon of course, hindi naalagaan. Pinapangalagaan po ng aming utilities talaga naman po yan. Nagkataon lang ang septic tank nung bago pa ako dumating ay hindi na siya ganun ka-functional. So, as nag-construct po ng bagong septic tank, i-assure po ng school namin na yun ay mamimaintain. At maintain ng mga darating pa po mga estudyante kahit malipat na po ako sa Balagbag. Okay, so ngayon po nakikinig si Engineer Lerma Membrado. Kayo po pala yung member na ng RC, tama po ba? Yes po. San Mateo Highlands. So nasa inyo pong pagkakataon para magpasalamat. Go ahead po. Okay, so nagpapasalamat po ako sa mga co-Rotarian po na nag-response para po masolusyonan ang problema namin sa comfort room. So, ngayon po, marami po mga bata from grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 po ang gumagamit as of now. So, kanina nga po ay nandun ako nag-supervise yung naghuhugas ng bata. Tuwan-tuwa po sila kasi yung mga gripo ay maayos na pong nagpa-function. Ayun. Opo, naku, talaga naman nakakatuwa. So maraming salamat din po sa pumunta sa representative ng DCRS kahit malayo po ang Balagbag ES ay naglaan po ng oras para makarating po sa aming munting paaralan. Maraming pong salamat sa programa po ninyo. Wala pong anuman, Harinawa, basta lang ma-maintain para sa mga susunod pang henerasyon ng mag-aaral. Ayan, napakahalaga Ma'am Abilina. Okay? Okay po. Opo. So, Engineer Lerma, na sa iyong pagkakataon, baka may pasasalamatan pa. Go ahead po. Nais ko lang kunin ng pagkakataong ito na pasalamatan ang aming District 800 sa pangunguna po ng aming District Governor na si Gina Sanchez na nagpaunlak po na mabigyan po kami ng sapat na pondo para sa proyektong ito. At nais ko rin pong pasalamatan ng buong Rotary Club of San Mateo Highlands sa kanilang suportang ibinigay
upang magkaroon po ng maisakatuparan ang minimithim po naming pagtulong na proyekto sa eskwelahan ng Balagbag Elementary School at nais ko pong batiin syempre ang Balagbag Elementary School sa pangunguna po ng kanilang principal na amin ding miyembro na si Ma'am Evelina Gulak. At job well done, ma'am, at nagawan po natin ng solusyon ang ganitong problema. No, this is a small project, titignan natin, pero yung impact nito sa maraming mag-aaral at mga magulang na din na bumibisita sa eskwelahan ay napakalaki para sa magandang learning environment na maibibigay natin sa kanila. And hygiene na rin, hygiene practices sa pagbukas ng kamay, etc. So, thank you po sa Rotary for extending help to these people na nangangailangan na hindi naririnig to kasi unang-una malayo to sa kabiasnan, parang pag pumunta ka dito sa Balagbag talagang very challenging yung road na madadaanan mo. Para kang, lalo na kung nakamotor ka lang, ay para talaga, alam mo, may ano kami dito, may kwento kami. Si Ma'am Evelina, pag pumupunta sa eskwelahan na yan, if you will allow me, naka-helmet siya kahit nakasakay siya ng tricycle. Kasi, yung first time daw po niya, ang dami niyang naranasang bumps, Kasi talagang grabe yung dadaanan mo just to reach the school. So yung ma-extend po natin, ma-reach po natin ang school na to is an achievement itself. Mas lalo po na nakapagbigay tayo ng tulong sa kanilang eskwelahan. So maraming salamat po sa DCRH para sa inyong pagpapaunlak na marinig po ang ganitong klaseng kwento ng komunidad. Oo nga. Thank you po. Maraming salamat, Engineer Lerma. At sa mga susunod ulit na mga programa at proyekto ninyo na malaking tulong para sa ating mga kababayan. Thank you very much and see you again soon. Thank you. Ayan. Kita-kita ulit. Mga kaibigan. Thank you again, ma'am. Thank you. Engineer Lerma Membrado. Ayan po, ang United Good President po ng Rotary Club of San Mateo Highlands at sa teamwork ng lahat. Ay, maswerteng mga estudyante. Meron na silang mga bagong comfort rooms. Diba? Nakakatuwa naman. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Susunod na po Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Ayan, maraming salamat Josie Bohol at si Ellen Jacinto. Thank you very much. Jeric Barreto. Sino kasama mo? Si RHTV. Ikaw lang mag-isa. Muli ako po si May Binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang oras ay Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para